Magandang gabi po ulit sa ating lahat. Thank you so much po. Yung message po ng awit ay tungkol po sa ating Panginoon. So sa ating pong pang-apat na gabi, kumusta po kayo? Yung mga lessons po na pinag-aralan po natin ng mga nakaraang gabi, I hope na natatandaan niyo pa po yung mga lessons na pinag-aralan natin. Hindi lang po tayo nakinig, tapos nakalimutan na natin yung mga pinag-aralan po natin. So ngayong gabi po, sa pagpapatuloy po ng series na pinag-aaralan natin, ay sa biyaya po ng Diyos, makinabang pa po tayo. Actually, yun pong mga pinag-aaralan po natin ngayon, parang naglilinis pa lang po tayo ng alikabok sa ibabaw ng mga akulakan. So yung sobrang dami pong subject matter ng Bible na sobrang gaganda na magagamit po natin sa buhay, hindi po namin kaya i-discuss si Brother Joven ng gabi-gabi sa loob po ng isang linggo. So kaya po, si Brother Joven, nag-appeal po siya kagabi na kung gusto niyo pong ituloy yung pag-aaral, willing po kami, alam niyo po, nakakarating po kami ng San Jose del Monte, Bulacan para mag-Bible study. Meron po doon isang, I think 3 hanggang 4 na family na nakikinig po, willing silang makinig ng pag-aaral ng salita ng Diyos. So yun po ay ginagawa po namin. So kung willing po kayo na ipagpatuloy pa yung pag-aaral, sa tulong po ng biyaya ng Diyos, tayo po ay mag-aral pa ng salita ng Panginoon. So ngayong gabi, para po hindi na tayo masyadong humaba, yung sitwasyon po natin sa mundo, kung i-gauge po natin ng 1 to 10, sa pinakamahirap, anong number po kayo? Gauge 1 to 10. 10 pinakamahirap, 1 na hindi hindi sila nahihirapan. Sakto lang yung buhay, hindi naman mahirap. Sabi kasi ng tatay ko nung buhay pa, binata pa ako, sabi niya, anak, huwag mong pahirapin yung buhay. Mahirap na yung buhay, huwag mo nang pahirapin. Sige, gawin mong simple lang. Huwag mong gawin komplikado yung mga bagay-bagay. So sa atin, gaano ba kahirap yung buhay natin sa mundo? Yung mga pinag-aralan po natin sa mga nakalipas na gabi, mamaya po isa-isa ito kasi pang-apat na gabi pa lang naman po ngayon. Ganito po ang sitwasyon natin. Kung meron po sa inyo nakakakilala sa isang tao at gusto nyo na may makilala rin siya ng iba, di ba meron tayong gano'n? Yung sobrang kilala mong tao na ang bait para sa iyo, napakabuting tao, gusto mo makilala din siya ng iba. Tama? Paano mo ipapakilala yun? First thing, dapat yung tao na ipapakilala mo, ano po dapat? Dapat kilala mo. Paano mo ipapakilala yung tao na hindi mo naman kilala? Kagaya po nang nangyari, di ba? Kasi meron tayong mga experiences. Ako po, nagugulat ako. Sa dami po nangyayari sa buhay ko, Brother Joven, minsan, pag pupunta ako sa isang lugar, papakilala ako. At ito, si Brother Moses, siya si Brother Moses, kilala ko na yan. Di ba may ganon? Hindi mo pa nakikita yung tao, kilala mo na. Paano mo nasabing kilala mo na? Kasi ang dami mong narinig tungkol sa tao na yun. So, kagaya po ng isang lalaki sa Bible, meron po isang lalaki sa Bible, sobrang busy niya sa work niya, medyo well-off siya sa buhay, sabihin natin di siya nahihirapan, maganda yung estado niya sa buhay, kaya lang meron siya minsan narinig ng kwento. Yung narinig niyang kwento, sabi niya, interesting yung tao na to. Di ba pag may narinig kayong tao, sino ba yung tao na gusto ko siya ma-meet? Parang yung sinasabi yung mga laging, yung ano natin, yung mga pamahiin natin. Minsan, kahit na nandito na tayo sa loob ng Diyos, meron pa rin tayo mga pamahiin sa buhay. O bakit ano?
Huwag kayong magwawalis kasi bawal magwalis kapag may patay. Bawal maglinis. Paggabi, bawal magwalis. Dapat ang walis paggabi, ano daw? Paloob. Kasi lalabas daw yung swerte. Sabi ng isa, sino ba nagsabi yan? Sabi nila, sino ba yung sila gusto kumamit? Pagka nagkaroon ka ng interest dun sa isang tao na pinag-uusapan, gusto mong makilala rin yun. Kaya po itong lalaki na to, gusto niyang mamit yung narinig niya. Nung narinig niya yung mga ang dami kwento. At yung mga kwento, hindi ordinaryo. Yung mga kwento na naririnig niya, sobrang extraordinary. Hanggang sa nagkaroon siya ng desire, gusto niya mamit yung tao ngayon na sikat na sikat. Isang araw, nabalitaan niya na yung tao na pinag-uusapan na sobrang sikat, dadaan dun sa street malapit sa bahay niya. Sabi niya, yes, pagkakataon ko na, mamit yung tao na to. Sabi niya gano'n. Kaya lang, sobrang sikat ng tao na gusto niyang mamit. Hindi niya makita. Kasi pinagpungkulan ng maraming tao. So para mas maintindihan niyo, kilala niyo itong lalaki na to. Ang ginawa niya, umakyat siya sa puno. Umakyat siya sa puno para makita niya yung lagi niyang naririnig. Sino kayo naririnig niya palagi? Lagi niyang naririnig yung kwento ni Jesus. Hanggang sa nagkainteres siya, gusto niyang ma-meet in person si Jesus. Kaya lang, nung dumaan na sa Jericho si Jesus, hindi na makita kasi sobrang sikat. Sobrang sikat ni Jesus, ang daming mga tao na kukumpulan, hindi niya makita hanggang sa umakyat siya sa puno para makita niya. Ang layo pa rin. Habang papalapit ng papalapit. So bago ko ituloy yung story. Halimbawa mga kapatid, sino sa inyo ang hindi nakakakilala kay BBM? Hindi nakakilala. O baliktarin ko yung tanong, sino nakakakilala kay BBM? Lahat tayo nakakakilala. What if? Ngayon gabi, oras na. Mag-alas 8, 7:55. What if dumaan si BBM, pumasok dito sa church natin, tapos binati ka si Sister Jean. Ang unfair kasi lahat tayo kilala natin si BBM. Pero ang tanong, kung papasok ba siya dito, babatiin niya ba kayo? Bakit? Kilala niya ba kayo? Unfair, no? Lahat kilala siya, pero tayo, hindi niya tayo kilala. Tuloy yung story. Nung umakyat siya sa Sycamore, maliit siyang lalaki. Habang papalapit si Jesus, tumapat sa Sycamore tree. Alam nyo, hindi ba kayo masusurprise kapag mayroong taong sikat na tao. Nung tumapat sa Sycamore tree, tinawag yung pangalan mo. Sabi, Zacchaeus, bumaba ka dyan. Nagulat siya, bakit kilala niya ako? Sa dami ng tao dun sa Jericho, yung dumaan si Jesus, kaya nga galit na galit sa mga tao. Sabi niya, pumunta siya dito, papansinin niya yung magnanakaw si Zacchaeus? Unfair, sabi nilang ganun. Pero nagulat si Zacchaeus nung tinawag sa ni Jesus, Zacchaeus, bumaba ka. Hindi na siya tinawag. Ang sabi ni Jesus, bumaba ka dyan, pumunta tayo sa bahay mo, sabay tayo kumain. Alam niyo mga kapatid, pag binasa niyo po sa Bible, particularly sa John, si Jesus pala, lahat pala ng tao kilala niya. Amen? At lahat pala ng tao, kabisado niya yung ikaw ng bituka natin. Kaya ngayong gabi, siguro, kagaya sinabi ko nung nakaraang gabi, mga kapatid, may mga bagay na nangyayari sa mundo, walang pakialam ng tao. Pero alam niyo po, itong nangyayari na ito, masaya po yung langit. Amen? Amen. Kasi pinag-aaralan natin kung paano ba natin makikilala si Jesus. Alright. Sa pagpapatuloy po ng pag-aaral natin, ito na yung mga, review ko lang po saglit. Nakilala na natin sino nakilala natin? Yung unang gabi. Nakilala na natin si Lucifer. Si Lucifer pala, guwapo pala siya. Hindi pala siya
Hindi pala siya pangit. Nakagaya ng pinipicture out ng mundo, hindi pala ganito yung itsura niya na nakakatakot, tapos kulay-kulay yung balat, may hawak na tinidor. Hindi pala ganito yung itsura ni Lucifer. Kilala na natin siya. Tapos, yung pangalawang gabi, nalaman na rin natin kung nasaan yugto na tayo ng panahon sa mundo. Alright? Kung babalikan natin, nasaan part na tayo ng mundo? 6,000 years. 6,000 years. Malapit na mag-end. Kahit hindi ka pala magbasa ng Bible, kahit hindi ka reliyosong tao, kahit hindi ka nagpe-pray, kahit hindi ka nagsisimba, malalaman mo na yung earth natin near to the end. Malapit na siyang matapos. At kagabi, pinakita na rin sa atin, nakilala natin yung kaaway natin. Alright? Yung kaaway niyo po, hindi yung asawa niyo, mga kapatid. Yung nanay, sabi ng isang sikat na artista, pag pinagagalitan niyo yung anak niyo, sinisigawan niyo ba siya, Sister Anne? Sinisigawan niyo ba yung anak niyo? Ang tanong niya, kaaway niyo ba yung anak niyo? Importante, nakilala mo yung kaaway mo. Yung kaaway po natin, hindi po yung kapitbahay, hindi po yung katabi nyo. Ang kaaway po natin, si Lucifer. Nakilala rin natin yung kaaway natin. Alam na rin natin kung ano kalagayan natin, saan tayo sa panahon ngayon. At pinakilala po sa atin ng Bible kagabi, sa message ko na binigay po sa atin ni Brother Joven, kung saan po tayo pupunta after. After po ng 6,000 years, meron palang magandang nag-aantay sa bawat isa sa atin. So kaya po, ngayong gabi, titignan natin, isa na lang ang kulang. Ano ba yung kulang, mga kapatid? Kung nakilala na natin yung kaaway natin, alam na natin yung panahon na pinabubuhayan natin, at alam na rin natin kung anong gagawin sa atin ng Diyos, isa na lang po ang kulang. Kagaya po ng nangyari kay Zacchaeus. Okay yung buhay niya. Mayaman siya. Maayos yung pamilya niya. Okay naman yung kinikita niya. Kaya lang may kulang sa kanya. Anong kulang? Hindi nakilala si Jesus. Kaya po ngayong gabi mga kapatid, isang bahagi po ng buhay ng tao ang kulang. Kaya po ganito yung buhay natin sa mundo. Kaya po ganito yung gobyerno natin. Alright. Kung meron po undo button ang buhay sa mga keyboard warriors, sa mga magaling sa computers, sa mga gamers, kung meron undo yung buhay, okay ba sa inyo? Ha? May undo? Ibig sabihin, lahat ng mga sablay na ginawa mo, pwede mong baguhin. Brother Joven, sa akin, okay. Ang galing mo, pwede kong baguhin yung mga palpak ko sa buhay, pwede kong burahin. Pwede kong itama ulit. Kaya lang hindi gano'n. Ang buhay natin, kagaya ko rin in-explain kagabi, yung past, wala na tayong magagawa sa past. Alright? History na lang siya. Naliligunin mo, pero wala ka nang magagawa. Kaya lang, ang buhay po natin walang undo. Ang meron lang tayo, forward. Yun lang ang buhay natin. Laging pasulong lang. And, sa buhay din natin, may mga palpak tayong nagawa or may mga bagay na hindi mo talaga kayang gawa ng paraan mag-isa. Tama? May mga bagay po sa buhay na hindi natin kayang gawa ng paraan. Parang sa driving, kapag 4 wheels po hindi na-drive mo, meron po tinatawag na blind spot. Yung blind spot po na yun, totally, hindi mo talaga alam kung mangyayari. Kaya po yung mga blind spots sa buhay natin, tanging Diyos lang ang nagko-control. Yun po yung kalagayan natin. Kaya, dito po sa lesson natin na ito, nung magkasala po, babalikan natin, magkasala si Eva si Adan, alam nyo, ang perfect na sana. Kaya lang, alam nyo po, nung baliw ako, nung naintindihan ko yung story na to, sinisi ko yung si Eva si Adan. Siguro wala namang nagsisisi sa kanila ngayon, no?
Kasi nung malita ko, ganun yung naging thinking ko, yung POV ko, yung point of view ko. Eh kung hindi sana sila nagkasala, hindi sana ganito yung buhay natin. Kaya lang hindi pala ganun. Kasi kanya-kanya tayo na nakarating sa Panginoon. Yung sila, nagkasala sila, hinarap nila yung kasalanan na nagawa nila. Kaya nung magkasala sila, mga kapatid, nung nagkasala po ang tao, pwede namang baguhin na ng ulit ng Diyos eh. Diba? Hindi niyo ba naisip yun minsan? Nung magkasala sa Eva si Adan, pwede namang, gawa na lang ako ng bago, kaya naman niyang gawin eh. Pwede bang gumawa ang Diyos ng panibagong tao? Dahil ang tao na ginawa niya, nagkasala laban sa kanya, yes, kaya niyang gawin yun. Pero alam niyo po, dito sa lesson nito na ito ngayong gabi, titignan natin, ano ba yung ginawa ng Diyos para sa atin? At kung nakita natin yung ginawa ng Diyos, palagay niyo, ano ba kaya kayang gawin ng Diyos para sa inyo? Mga kapatid, kung ano man yung whatever the reason na meron kayo ngayong gabi, ba't kayo nakaupo ngayon sa mga upuan na yan? Palagay niyo, ano ba kaya yung beyond na kayang gawin ng Diyos para sa inyo, para sa akin? Ano ba kayang gawin ng Diyos? Kaya po, sa lesson na to, isa daw ito sa pinaka-boring na trabaho. Isa sa pinaka-boring na trabaho. Although wala akong database, narinig ko lang ito sa mga maraming mga kakilala ko. Kasi pagka sa swimming, kinakatsawan yung lifeguard, boring trabaho yun. Kailan lang po nagiging exciting yung trabaho ng lifeguard? Kailan? Sa tuwing may nalulunod. Tanong, tuwing kailan po may nalulunod? Sayang, hindi ko na ako yung database. Tuwing kailan po may nalulunod? Hindi naman madalas may mga nalulunod, di ba? Naalala niyo yung kwento ni Brother Jobel? Dito niyo ba na kwento yun? Sorry, napagaluhan ko muna. May kwento kasi si Brother Jobel. Yung, alam niyo yung word na wasak na wasak siya nun eh. Gusto niya, matapos siya yung problema niya, lumangoy siya ng lumangoy. Ang layo niya na sa dagat. Yun pala, yung dagat na yun, marami nang namatay. Muntik na siya mamatay, muntik na siya malulog. Nung malaman ng mga kasama niya doon sa lugar na yun, na nalulunod pala siya, nag-traffic visit sila para lang iligtas siya. Kailan nagiging exciting or kailan nagiging mahalaga yung trabaho ng lifeguard? Mahalaga po yung trabaho ng lifeguard na, pero kailan siya mas nabibigyan ng halaga? Kapag may nalulunod. Pero alam niyo po, ang good news sa buhay po natin ngayon, hindi ka pa nalulunod, niligtas ka na ng Diyos. Amen? Amen? Wala ko sa ito ng buhay mo na sobrang wasak ka, na sobrang hindi mo na alam gagawin mo, niligtas ka na ng Diyos. Kaya po dito sa lesson na to, sabi ng John chapter 4 verse 42, ito po yung isa sa tawag kay Jesus. Ang sabi dyan, at sinabi nila sa babae, yung babae po na to, yung Samaritan woman, na sobrang engross siya nung namit na si Jesus, sobrang tuwa siya. Yung lahat ng kasalanan niya, lahat ng mga mali na ginawa, tinalikuran niya, at nagbago siya kasi namit niya si Jesus. Sabi niya, ngayon, nagsisapalataya kami, hindi dahil sa iyong mga pananalita. Kasi nagkwento siya sa iba. May nakita ko doon, sobrang galing ka na dati, galing sa langit. Palagay ko, propeta siya. Sabi ng mga tao, hindi kami nananampalataya, hindi dahil sa iyong pananalita. Sapagkat kami rin ang nakarinig at nalaman namin ito nga ang, anong tawag kay Jesus? Tagapagligtas ng sanglibutan. Yung experience po ng isang tao kay Jesus, hindi po pwedeng agawin natin. Magkakaroon po tayo ng sarili nating karanasan kay Jesus para masabi natin na kilala talaga natin siya. Alright. Ang tawag po sa kanya ay, ano po tawag kay Jesus? Savior. Kaya nagiging mahalaga yung Savior kapag merong sasagipin, kapag merong nanganganig,
Pero alam niyo pong good news, kaya yung sinabi ko kanina, sabi ko dito, ito ang korderong pinatay mula ng itatak ang sanlibutan. Si Jesus, hindi pa po ginagawa yung tao. Wala pang laman ng mundo. Madilim pa yung earth. Alam niyo ba, na meron ng tipanan yung Father at saka yung Son. Sabi ni Jesus, Ama, kung magkakasala ang tao, handa akong bumaba, ibibigay ko yung buhay ko para sa kanila. Yun yung tipanan ng Father at saka ng Son. So kaya, nung nangyari po, yung pagkakasala ng tao, sabi dito, yung Diyos, bakit ba sobrang halaga ng tao sa Diyos? Alam niyo, nagtataka yung buong universe. Hindi na natin madadaan yung lesson na to, pero ikukwento ko lang po saglit. Di ba meron pong talata sa Bible na meron sa 100 na tupa, tapos naligaw yung isa? Ang ginawa po ng Panginoon, iniwan na yung 99 at hinanap niya yung nag-iisa. Kung ikaw, meron kang thinking, kung meron kang 100 na wala yung isa, okay lang, isa lang naman yung nawala eh. Meron pa naman akong 99. Pero yung thinking ng Diyos, dahil Diyos siya at sobrang mahal na yung nilikha niya, iniwan niya yung 99 para hanapin yung nag-iisa na naligaw. So kaya po yung Diyos natin, bakit ba sobrang halaga ng tao sa Kanya? Yung mga nilalang sa universe, yung mga angels, sabi na, gano'n ba kahalaga yung tao para babain niya? Nagtataka sila. Bakit kailangan niyang bumaba at isakripisyo yung buhay niya para iligtas yung tao? Hindi natin naiintindihan eh. Ano ba ibig sabihin ng Savior? Bakit mo siya tinawag na tagapagligtas? Sabi po dyan, sa John chapter 16, 15-13, greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. So ito po, isang sikat na talata ng Biblia. Kung tayo daw, meron tayong kaibigan na dapat tayong mamatay para sa kanila. Sino po sa inyo, Brother Jobe, kung sakaling mga nandun po ay mga ako i-donate, patay ko para sa iyo. Meron ba ganon? Handa mo sa gipit ka sa kamatayan. Ang sabi ng talata sa John chapter 15-13, greater love has no one than this. Walang klaseng pag-ibig kagaya nito. Walang ganitong klase ng pag-ibig kagaya ng pag-ibig ng ating Ama. Sabi pa dito, sa John chapter 1 verse 29, tagapagligtas, Savior po tayo nito yung Diyos marami kasing tawag sa Kanya. Yung unang gabi, meron pong special na tinawag kay Jesus. Sa langit, ang tawag kay Jesus, yung pinanawanan po ni Brother Zoben, ang tawag sa Kanya ay Michael. Nung bumaba po siya sa earth, tinawag po siyang Jesus Christ. At marami na pong iba't ibang tinawag sa Kanya. Sa church po namin sa Easter, pinag-aaralan po namin ito tuwing umaga. Meron po kami segment, special feature. Tinatalakay po namin lahat ng ibang tawag kay Jesus. So ito po yung ilan sa mga tawag sa Kanya. Tinawag po siyang Savior at tinawag din po siya. Ito, pag-familiar po ito. Relatable po itong talata na ito. Sabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sangkatauhan. Yung kasalanan po natin, hindi natin siya pwede bayaan. Kaya si Jesus, nagkaroon siya ng tipanan sa Father na kung magkakasala ang tao, handa siyang ibigay yung buhay niya. Bakit? Hindi natin kayang bayaran sa kasalanan natin. Kagaya ng maraming mga pinapaliwanag ng ibang mga tao, sabi nila, gano'n ako nung nag-drive pa po ako ng Grab, meron akong nasakay na LGBT. Tapos yung LGBT na to, pinapaliwanag niya yung side nila. Kasi yung time yun, hanggang ngayon naman yan, sobrang controversial ng mga LGBT. Pinapaliwanag niya yung side niya. Alam mo, yung kapatid ko, pinag-aaral ko. Nag-offering ako sa church, linggo-linggo. Yung kinikita ko, malaking part nito, binibigay ko sa church.
Ginajustify niya yung practices na wala po kong against LGBT. Against po ang Bible sa practices ng homosexuality. Ngayon, ginajustify niya yung kasalanan ginagawa niya dahil gumagawa naman siya ng mabuti. Di ba na po makakalit kayo? Alam niyo yung kanta ng mga bukong yung Batman? Noong bata ka pa, si Dao na ang ginagaya. Naalala niyo awit na yun? Yung chorus nun, kasi hindi ko alam yung meaning ng awit, naririnig ko lang. Minsan, isang araw, pinaliwanag yung pamangkin ng wife ko. Sabi na, dito mo ganun ibig sabihin ng awit na yan, pang-anini, pang-bading. Ganun ba? Nagkaroon ako ng interest, tuloy ngayon, pinakinggan ko. Sabi ko, oo nga no. Di ka nila sinasabi, di ka raw tunay na lalaki. Ano yung chorus? Sabi ng chorus, huwag kang mag-alala. Matatanggap ka rin nila. Ang importante, wala kang ginagawa masama, wala ka namang tinatapakan ng tao. Ituloy mo lang to. Yung kasalanan ko na ginagawa natin, mga kapatid, hindi mo pwedeng tapalan to ng mabuting gawa. Hindi mo pwedeng bayaran yung kasalanan mo dahil nagbibigay ka naman ng offering sa church. Sino lang ang pwedeng tumubos sa kasalanan natin? Walang iba kung hindi yung kordero na namatay para sa atin. Siya lang yung pwedeng magbayad ng kasalanan. Kahit na mayaman ka, di ba yung ginagawa, di para tayong politiko nun, magbibigay ka ng pera ngayon, tapos magnanakaw ka bukas. So hindi po ganun yung kasalanan. Ang kasalanan po kailangan pinagbabayaran. Ibig sabihin, hinaharap. Hindi mo pwedeng takasan yung kasalanan. Si Kristo lang yung nagbigay ng gamot, ng pantubos sa kasalanan natin. Ibinigay niya yung kanyang sarili. Ano bang sabi ng talata? Ito ay sapagkat, sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito ay hindi sa inyo sarili. Ngayon po gabi, ang kulang lang po sa atin, hindi natin kilala si Jesus. Siguro kilala natin siya by name. Siguro naalala lang natin siya pag birthday natin, pag December 25, pag mahal na araw. Kapag marami kayong problema sa buhay, maalala na siya. Pero ang tanong, kilala niyo ba talaga si Jesus? Ano kailangan lang daw natin gawin? Ang kailangan natin gawin, ito ay sapagkat sa biyaya, iligtas tayo ng Diyos at sa pamagitan ng pananampalataya. Sampalatayanan natin na si Jesus yung nagbayad ng kasalanan natin. Tanggapin natin siya bilang personal na tagapagligtas. Kaya po, dito sa lesson na to, mas magiging makabuluhan sa atin yung sinabi po ng John chapter 3 verse 16. Ano ang sabi ng John chapter 3 verse 16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kaisa-isa ng anak binigay niya para sa atin. Kasi dati, nung hindi pa po bumababa si Jesus, ang kalagayan po ng tao pag namatay ka, wala kang pag-asa. Bound ka talaga sa kamatayan at sa kapahamakan. Pero nung binigay po ng Diyos yung kanyang buktong na anak, nagkaroon po tayo ng pag-asa. Amen? Yung kasalanan natin, bagamat meron tayong sumpa ng kasalanan, which is death, sabi ng Romans 6:23, yung kamatayan po na to, binigyan po ng Diyos ng kapalit na buhay na walang hanggan. Bagamat mamatay ka, mabubuhay ka ulit. Pinanggit po kagabi ni Brother Zoben, at ibibigay ka ng Diyos, bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Amen? Yung kalagayan natin, yung tao, kung 6,000 years na nabubuhay ang earth, at dadalhin pala tayo ng Diyos sa walang hanggan, naputol kasi yung eternity. Gusto ng Diyos, ibalik. Ang plano talaga ng Diyos, mabuhay tayo kasi haba ng buhay niya. Yun ang plano ng Diyos. Kaya nung nagkasala yung tao, ibinigay niya yung buhay niya para ibalik yung kalagayan po natin ngayon. Kaya ngayon mga kapatid, nasa kalagayan po tayo, nasa bali tayo ng desisyon, yun yung araw-araw. Pumipili tayo kung ano dapat natin gawin. Kasi
Sino po sa inyo may ledger na lahat detalyado sinusulat na ang gagawin niya? Pagising niya, susulat na. O gabi pa lang, pinaplano niya na kung gagawin niya bukas. Bukas magbububong ako. Kailangan maaga ako magbubong kasi baka umulan. Kasi tuwing ako nung ulan. Yung Diyos natin, bagamat nasa ganito po tayong kalagayan, kahit na anong plano natin sa buhay, kung yung Diyos natin, hindi natin siya tatanggapin sa buhay natin, bali wala po lahat ng plano natin. Kaya kung sabi dito, yung title po ng lesson natin ngayong gabi is about escape plan. Hindi dahil sa tatakasan natin. Yung Diyos po, nagplano siya kung paano tayo makakatakas sa sumpa ng kamatayan, sa sumpa ng kasalanan. Binigyan niya ng daan kung paano tayo magkakaroon ng pag-asa. Alright, as we go on. Dahil hindi natin kaya iligtas ang sarili natin, binigay ng Diyos ang bugtong na anak niya. Na tanging nandun lang po yung kaligtasan. Hindi po sa pagiging religyoso, hindi po sa pag-attend ng Bible study, hindi po sa pamagitan ng pag-pray ng paluhod mula sa altar, mula sa pintuan hanggang sa altar. Hindi po dahil sa ganon. Hindi natin kaya iligtas ang sarili natin. Saan? Saan ka natin ililigtas ang sarili natin? Wala nang ibang kaligtasan sa kanino man, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na supat na ibinigay sa mga tao na ikaliligtas natin. Wala pong ibang pwedeng magbayad ng kasalanan. Si Jesus lang. Hindi po pwede si Gabriel, yung angel na pinakamataas, yung pumalit po kay Lucifer. Hindi pwede yung mga angel sa langit ang bumaba para iligtas tayo. Si Jesus lang yung tanging pambayad sa kasalanan natin. Kasi tayo, kung hindi ito ulit, kahit na anong gawin natin, hindi natin kayang bayaran yung kasalanan natin. Dahil ang sabi po dito, ang sino mang sumampalataya at mamautismuhan ay maliligtas. Ang sino mang hindi sumampalataya ay hahabulan. Sabi po ng Bible. Tanggapin mo si Jesus bilang personal na tagapagligtas at doon magkakaroon ka ng bahagi sa buhay na walang hanggan. Ano ba? Saan ba tayo liligtas? Tingnan mo, ganito yung sitwasyon natin. Yung buhay natin, pag-pray tayo, sino po sa inyo madalas mag-pray? Na madalas din magkasala. Di ba ganun tayo? Gusto ko bumait. Hindi ko magawa eh. Bukas ulit, gusto ko bumait. Hindi ko magawa. Nasa Diyos yung awa, nasa tao yung gawa. Alam mo, naging problema din po yan ni Pablo, yung nagsulat ng maraming aklat sa Bible. Sabi niya, ba't ganun? Yung bagay na gusto kong gawin, hindi ko magawa. At yung bagay na ayaw kong gawin, may ganun ba kayo? Para mas makarelate kayo mga kapatid, nung naging sineryoso ko na po yung pagiging Christian, although marami rin po mga ups and downs. Alam yung buhay namin parang roller coaster eh. Parang di mo alam kung saan pupunta, pero nagkakaroon lang ng direksyon dahil kaya ng Diyos. Amen? Before, nung nagmumura ako ng maliit, tapos, ayaw ko na magmura. Pero hindi naman palagi magmura. Alam yung expression, di ba may mga kaibigan tayo, expression na lumaki ka, Brad, buti nakita kita, mumura. Eh, parang sikat na vlogger, nakalimutan niya, naka-live telecast na. Nabantuloy siya. Biglang nagmura, buhok mo ng bungad na mura. Yung mga bagay na ayaw mo nang gawin, pero nagagawa mo, yung Diyos tutulungan ka para magtagumpay ka doon. Yun po yung ginagawa ng Panginoon sa atin. Saan tayo ililigtas? Yung kasalanan, kalikuran natin. Eh paano yun? Nauulit ko yung kasalanan. Alam niyo kung nakuha ni Pablo yung formula. Sabi niya, paulit-ulit na sinabi yun sa Romans, yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Yung mabuti, yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Yung masama na ayaw ko, yun yung nagagawa ko. Meron ba kayo ganong experience, mga kapatid? Ano ko nito, yung perfect ko nagagawa. Huwag po kayong mag-alala, hindi yung experience si Pablo. Hanggang sa
Para siyang chemist. Nakuha niya yung formula. Alam niyo yung formula niya. Sinulat niya yung formula niya. Nakasulat sa Philippians 4:13. Ano po sabi doon? Ang lahat ay ating magagawa doon sa nagpapalakas sa atin. Yun yung formula. Hindi mo pala talaga kaya sa sarili mo. Kailangan mo pala talaga si Jesus, yung Savior natin. Ililigtas tayo sa kasalanan. Ito ay sapagkat ang kabayaran nga ng kasalanan ay kamatayan. Hindi po huminto doon yung talata ng Romans 6:23. Meron pong kasunod. Ngunit, ang walang bayad na kaloob ng Diyos, ito yung good news. Ito yung good news. Yun po inaalok ng Diyos sa inyo. Wala kang bayad. Amen? Parang yung Bible study po ngayon, upo lang kayo, pagtsatsagaan nyo lang yung boses namin na masakit sa tainga, pero walang bayad, di ba? Malamig pa. Tapos, meron pa kayong binigay ni Brother Zoe kanina. Tapos mamaya po may nirenda pa kayo. Yung Diyos yung inaalok niya sa atin, walang bayad. Yun po yung good news. Kailangan mo lang tanggapin. Kaya kung sabi dito, ililigtas na tayo sa kasalanan natin. At ayon sa utusan, na halos ang lahat ng bagay ay nanilinis sa pamamagitan ng dugo. Wala pong ibang pwedeng maghugas sa kasalanan natin si Jesus lang. Ano po ginamit? Yung dugo ni Jesus na dumanak sa cross ng Calvary. Yun po yung naghugas sa kasalanan natin. Kaya ngayon, bagamat magkasala ang tao, pwede kang humingi ng tawad. Yung pag-ibig po ng Diyos hindi sa kondisyon lang. Mamahalin ka ng Diyos kahit na anong kalagayan. Kaya po, lagi namin sinasabi, nangaral din po kami sa kulungan. Alam niyo ba, hindi mahalaga sa Diyos yung taong lumalayo. Ang mahalaga sa Diyos yung taong bumabalik. At hindi mo tinitingnan ng Diyos kung gaano kalaki yung kasalanan na nagawa mo. Alright? Paano yun? Kaya kung di ba may sinasabi yung mga tao, yung ibang mga sect na creator, sabi nila, hindi mo na ako papasok sa Diyos kasi ang dami ko kasalanan. Hindi mo mapapagtagumpayan ng kasalanan mo, kailangan mo si Kristo. Yung dugo niya, yun yung maghuhugas sa kasalanan natin. Alright. Kaya po, yung Panginoon natin, yung sacrifices niya, nakatadhana, bago pa itatay yung sanlibutan, si Jesus mamamatay sa cross. Yung destiny niya, mamamatay siya sa cross. Kung kayo halimbawa gano'n, nakadestin ka, makikita mo na pagdating pala ng mga 30 years old ka, ipapako ka pala sa cross. Or hindi na lang, mamamatay ka na pala. Ano gagawin mo? Tutuloy mo pa rin yung buhay. Si Jesus, alam mo yung kaibahan na sa atin, nakikita na lahat. Pero alam niyo, sobrang willing ng Panginoon natin na mamatay para sa ating kasalanan. Sobrang willing, kaya siya tinawag na Savior. Yung Diyos po natin na ito, lahat ibinigay na para sa atin. Yung penalty of sin, kailangan meron mamatay. Instead na tayo yung mamamatay, si Jesus yung gumawa ng part na yun. Tayo yung mamamatay, siya yung inalay para mabayaran yung mga kasalanan natin. Pero ano ba talaga problema natin? Yung mabuti hindi ko magawa, yung masama lagi ko nagkakaroon. Ano ba talaga problema natin, mga kapatid? Problema niyo ba pera? Isa tayo. Same. Problema niyo ba pera? Utang? Yung kapitbahay nyo, gulo-gulo, lagi na lang naninigarilyo sa tapat ng bahay nyo. Lagi na lang may upos ng sigarilyo sa bahay, sa tapat ng bahay. O yung tatay mo, laging ganit sa'yo, pag kinakausap ka, laging pasigaw. Ano ba talaga problema natin? Yung relationship natin sa asawa natin, na parang nagsasawa na tayo kasama siya, na hindi natin nakikita yung sacrifices niya para sa family. Ano ba talaga problema ng tao? Alam ko anong problema natin. Yung totoong problema natin, hindi naman pera eh. Sinisisi natin yung mga
tinatawag nila na nasa laylayan at sinisisi nila yung gobyerno kaya mahirap yung buhay nila. Totoo ba na yung gobyerno yung problema kaya mahirap yung buhay natin? Siguro may part, pero kahit naman mahirap yung kahit naman magulo yung gobyerno, di ba nakakasurvive tayo? Nakakatawid tayo sa buhay. Ano talaga problema natin? Alam niyo po ano problema natin? Ito po ang totoong problema natin. Yung tao, sobrang layo na si Diyos. Separation from God is our real problem. Hindi pera. Kasi alam niyo po, natutunan namin sa buhay, kami mag-asawa, hindi kami mayaman. Huwag po kayo maniwala sa sabi ni Brother Joven na, hindi po kami mayaman. Alam niyo kung ano meron kami pananampalataya sa Diyos na kaya na kami i-provide, kaya na i-provide yung mga pangangailangan namin. Yung araw-araw na kayo, alam niyo yun, nasubukan niyo na ba lahat? Noong nangaral kami sa jail, meron isang lalaki na nagtanong siya. Sabi niya, Brother Moses, paano naman kami magtatrabaho? Kasi alam niyo po, sa history po ng kulungan, ang mga tao po dito, mula pa maliit, juvenile, alam niyo yung juvenile law? Yung kapag ka 18 below, yung nagkasala na sa batas ng lupa, hindi sila pwedeng isama sa city jail o sa mga kulungan. Saan sila dadalhin? Dadalhin sila sa boys town. Alam niyo po yung mga nakausap natin sa loob ng kulungan, maliit pa sila, balik-balik nila sila sa boys town hanggang sa mapunta sila sa malalaking kulungan. Tapos, alam niyo yung drugs, para makarelate tayo, bakit kailangan natin ng Diyos sa buhay? Alam niyo yung drugs, para rin politika, dynasty. Mula pa sa lolo, yung anak, yung apo, lahat nagbibenta ng drugs. Ganun pala yun, yung trend sa family nila. Ganun pala. Kaya pala, yung anak, yung apo, wala na sa choice, yun na yung napamana sa kanya na trabaho. Tapos, ang dali pa kumita ng pera. Kaya gagawin mo talaga. Nagtanong siya. Sabi na, Brother Moses, pabalik-balik na ako sa ulungan. Matanda na to ha. Ang tanda na nangungulungan, pabalik-balik. Sabi niya, Brother Moses, hindi ako makahanap ng trabaho eh. Kasi paglabas ko, wala namang tatanggap sa akin kasi ex-convict ako. Markado ako ng pulis. Kaya pag nagkaroon ng operation sa lugar namin, ng unang pag-iinalaan, dadaputin kami. Alam mo, ang galing ng sagot ng Bible. Sabi ko sa kanya, alam mo kapatid, isishare ko rin po ito sa inyo ngayong gabi. Nung gumagawa ka ng masama, di ka natakot. Tama? Nung gumagawa tayo ng kasalanan, hindi tayo natatakot. Pero nung gagawa ka na ng mabuti, gagawa ka na ng tama, kasama mo yung Diyos, saka ka natakot. Amen? Naniniwala ba kayo na kaya mag-provide ng Diyos para sa inyo? Yes. Mga kapatid? Sabi ko sa kanya, ngayon ka pa natatakot, kasama mo yung Diyos, ituloy mo. Iwan mo na yung kasalanan. Amen? Ito po yung ino-offer ni Jesus. Ano nyo, meron akong pinsan sa Canada. Ang hirap ng buhay eh. Alam yung trabaho niya, tagabuhat ng blocks. Jonathan pangalan nun. Tagagawa siya ng blocks. Yung hollow blocks po sa ibang bansa, hindi mo gaya ng hollow blocks dito sa atin. Ano ba tawag yun? Jumper. Kung alam niyo yung jumper ng araw, yung mabigat, na kahit na pokpokin mo, ihagis mo, hindi siya nababasag. Ganun yung trabaho niya, binubuhat niya yun. Alam niyo kung ilang kilo binubuhat niya araw-araw? 30 kilos binubuhat niya araw-araw ng mga hollow blocks. Tapos kapag walang daw ng yelo, yung mga blocks nagkakaroon ng bukol-bukol, butas-butas. So magiging reject na yun. Itatapon niya isa-isa. Ang dami. Sobrang hirap ng buhay. Kaya akala lang natin, kung tinanong ni Brother Joven Kennedy, sino mga OFW yung ganda ng buhay? Hindi, mahirap yung buhay nila doon. Malaki lang yung pera nila. Sabi na, alam niyo lagi ng prayer, Panginoon, ikaw na bahala sa family ko. Magtatapat ako sa iyo. Huwag mo pabayaan pamilya ko. Amen? Amen. Pwede mo bang sabihin sa Panginoon ngayon, no? Lord, mula ngayon magtatapat ako.
iiwan ko yung kasalanan. Pero pwede ba, Lord, makipag-bargain tayo sa Diyos? Pwede ba, Lord, huwag mong pabayaan ang pamilya ko? Huwag mong hayaan na mawalan ako ng trabaho. Amen? Amen. Kaibiganin natin yung Diyos. Sobrang sarap kaibiganin ng Diyos. Yung one step na malayo ka sa Diyos, nagiging 1,000 hakbang papalayo sa Diyos. Sobrang layo na ng tao sa Diyos. Kaya ang napupupagpaman nila ng problema, ng pansin, yung problema nila, yung pera. Pero hindi naman talaga yun eh. Ang problema talaga natin ngayon, sobrang layo na natin sa Diyos. Hindi na natin kilala yung Diyos. Kaya po ang ganda na nagkaroon tayo ng chance, privilege tayo na makapag-aral ng Bible. Kaya purihin ng Panginoon. Yung separation sa Panginoon, ito ang totoong problema natin. Alright, malapit na po akong matapos. Ang sabi pa dito, naalala nyo, by the way, yung separation natin sa Panginoon, hindi po ito affected ng distance. Kasi alam niyo po si Peter. Si Peter, di ba nakapaglakad siya sa tubig, sa dagat? Naglakad siya sa dagat. Nung papalapit siya ng papalapit kay Jesus, palapit siya, naglalakad siya papalapit kay Jesus, ibig sabihin hindi siya malayo. Hindi po siya malayo. Papalapit siya ng papalapit kay Jesus. Ang sabi po ng story ng Bible, lumingon siya doon sa mga kasama niyang alagad na nasa bangka. The moment na lumingon siya, na wala yung tingin niya kay Jesus, lumubog siya. Yung separation po sa Diyos, hindi po ito distance. Pwedeng nagbabasa ka ng Bible, pwedeng nagpe-pray ka, pwedeng nasa loob ka ng church, pwedeng nagpa-Bible study ka, pero ang layo mo pala sa Diyos. Kaya po, maganda na magkaroon talaga, subukan niyo yung Panginoon. Maganda na magkaroon talaga tayo ng experience kasama ito. Si Zacchaeus, narinig na lang yung kwento ng iba't ibang mga tao na pinagaling, pinakain, libo-libo, pinakita, nagkaroon ng paningin yung mga bulag, nakalakad yung pila. Yun yung mga story na narinig niya. Hanggang sa yung story na narinig niya, nangyari na mismo sa kanya. Amen? Yun yung experience sa Panginoon. Kaya kung dito sa lesson na to, only Jesus can satisfy, hindi pera. Although ano po kung mapagkamalan na, tinuturo rin po namin ni Brother Zobe na dapat meron kang income. Ang Diyos po, galit siya sa tamad. Alam niyo ba, sabi ng Bible, yung tamad huwag pakainin. Mga kapatid, hindi po sumunod ka na kay Jesus, susunod ka, hindi ka na nagtatrabaho. Hindi po ganun yung pinopromote ng Bible. Yung doctrine po ng Bible, dapat po tayo nang gumagawa. 6 days thou shalt labor and do all thy works. Yung Diyos po, siya lang yung tanging makakapag-satisfy. Meron pong trono sa puso natin na si Jesus lang yung makakapag-fill, makakapuno. Na kahit na marami tayong alam na story ng iba't ibang mga tao, kahit na ang dami nilang pera, kahit na mayaman sila. Pero masaya ako kung bibigyan niyo ako ng pera, mga kapatidan. Hindi po ako against sa pera. Ang sinasabi po ng Bible, yung pag-ibig sa salapi, yun ang masama. Yung mali-maleta na yung pera mo, na hindi mo naman pinaghirapan, yun ang masama. Pero kung naghirap ka, pinagsikapan mo, yung lakas mo, binigyan ka ng Diyos ng lakas, binigyan ka ng talento, kumita ka, mabuti po yun. Hindi po tayo ginagawang tamad ng Bible. Meron lang lugar sa puso natin na tanging si Jesus lang. Kahit na meron ka ng lahat, kung wala si Jesus, wala akong kabuluhan ng buhay sa mundo. Next. Alam niyo yung word na bayubay? Hindi ko makuha yung English Brother Jobin Hindi ko makuha yung English. Sobrang lalim kasi ng Tagalog nito, yung word na bayubay. Yung word po na bayubay, naalala niyo yung lesson natin last 2 nights ago. Yung earth natin, ang proof na 6,000 years pa lang yung earth. Anong proof? Nung umapak si Neil Armstrong sa moon, hindi siya lumubog. Bakit? Kasi yung moon po ay zero gravity.
Yung earth po natin, kaya po tayo nagsistay sa ground. Kaya po tayo grounded pa rin, naaabot pa rin tayo sa earth because of gravity. Kaya lahat po ng bagay na walang nag-hold, babagsak dahil po sa gravity. Alright, yun pong word na bayubay, ito po yung nangyari sa Panginoon natin. Nung pinako po si Jesus sa cross, hindi po tinayo yung cross bago siya pinako. Nakahiga po yung cross, nakahiga si Jesus sa ibabaw ng cross, doon po siya ipinako. Pagkatapos na may pako si Jesus sa cross, mga kapatid, ano ginawa? Itinayo po yung cross, kasama na si Jesus. At nung itinayo po yung cross, isinod po yun sa butas. Nung yung cross po sumuot sa butas, bumagsak yung cross. Yung katawan po ng ating Panginoon, hinila ng gravity. Alam niyo, sabi ng record, yung butas sa palad ng ating Panginoon, halos mapunit. Halos mapunit yung butas sa palad ng Panginoon. Yun yung naging kabayaran ng kasalanan niyo at ng kasalanan mo. Yung word po na bayubay. Gaano kahirap yung ginawa ng Panginoon natin para iligtas tayo. At alam niyo po, kung maligtas tayo lahat, hanggang sa makarating po tayo sa langit. Alam niyo po, gusto ng Diyos lahat tayo. Sabi ng awit, lahat tayo gusto ng Diyos makapasok sa langit. Hanggang maaari, buong pamilya natin makapasok sa langit. Meron po, meron po isang bagay na alam mo, hindi na mawawala. Kahit na makapasok pa tayo sa langit. At ito yung palatandaan na isang araw, sinakripisyo ni Jesus yung buhay niya para sa atin. Alam niyo kung yun? Yung butas sa palad ni Jesus, hindi po yun naghilom. Or naghilom, pero makikita natin, meron talagang marka ng butas sa palad ni Jesus. Katibayan na isang araw bumaba siya, sinagip na tayo mula sa sumpa ng kasalanan. Bakit ba kaya tayong tindihin ng Diyos? Kahit na gano'n kalaki yung kasalanan natin, imagine ninyo, bakit kahit gano'n kalaki yung kasalanan? Di ba tayo, pag may taong nagkasala sa atin, ang hirap natin ng patawan? Sister Jean? Di ba? Teka lang, Lord. Sobrang na yan eh. Tapos meron po tayong kasabihan, sige, pinapatawad na kita, Brad. Pero ayoko na makita mo ako. Bakit hirap na hirap tayo magpakatalan mo si Jesus? Kung bakit lahat ng tao, kriminal, yung evento ni Brother Zoe, kung nangingi siya ng tao, although hindi natin alam yung end ng story na, yung pumatay ng marami, kung nangingi siya ng tawad sa Diyos, naalala niyo yung katabi ni Jesus sa cross? Di ba nangingi siya ng tawad? Sinasabi ko sa iyo ngayon, isasama kita sa langit. Bakit ba kaya tayong patawarin? Kasi isang araw na buhay siya, naranasan na rin kung nararanasan niya. Naranasan niya magutom, naranasan niya paluha, malungkot, itakwil, naranasan niya masugatan hanggang sa naranasan na rin ang mamatay. Kaya pala, yung mga tao na lalapit kay Jesus, kaya na kayong patawarin. Kaya niyo patawarin, kahit na gano'ng malaki yung kasalanan na nagawa natin. Ito po yung isa sa pinakamasaklap na story ng redemption. Alam nyo, nung na-celebrate siya sa Father, yung lungkot ni Jesus at saka ng Father, sobra, wala siguro ganung lungkot na naranasan sa mundo. Alam niyo po kung bakit? Nung nag-separate yung Son sa Father, bumaba sa lupa si Jesus. Nagkatawang tao, pinanganak. Siguro, sabi po ng ilang mga magagaling na mga ngaral, wala po pong ibang tao na nabuhay na sobrang punong-puno ng issue yung buhay mula pa magkabata. Kasi si Jesus, naalala nyo, pinanganak siya ng virgin. Isa po yun sa prophecy. Ipapanganak siya ng isang birhen. Nung pinanganak po siya ng birhen, di ba nagkaroon ng doubt si Joseph kung asawa niya? Kaya lang nabalik kasi pinaliwanagan siya ng angel ng Holy Spirit. Nung
Naging bata si Jesus, hindi ba ito alam, inaasar-asar siya ng mga tao. Inaasar-asar siya ng mga bata. Walang tatay, walang tatay. Parang kung nanonood ng teleserye, ng pelikula. Yung inaasar yung illegitimate na anak, na bata, ganun yung naging buhay ng Panginoon natin sa mundo. Punong-puno siya ng issue sa buhay. Pero hindi yung issue sa kanya. Bali wala sa kanya. Anong goal niya? Isa lang goal niya. Ang goal na lang to rescue. I-rescue niya yung mga tao na walang pag-asa. Ang masakla, yung pag-rescue ni Jesus sa mundo, sa mga tao, alam niyo po, pwedeng hindi na siya makabalik sa Father. Pwedeng forever hindi na siya makabalik at siya rin magabi na siya sa kamatayan ng buong sanlibutan. Kung si Jesus, kaya alam niyo yung prayer niya sa Gethsemane, Father, pwede ba ako ng daanan to? Pero kung sabi niya, but not as my will, masunod ng iyong kalooban. Noong panahon na si Jesus mapapago sa cross, mga kapatid, hindi maintindihan ng mga angels bakit siya bumaba. Alam niyo sila ng mga angels? Gusto lang sumugod ng mga angels sa earth. Gusto na nilang sumugod, wasakan yung earth, patayin na lahat ng mga tao. Alam niyo, hintay lang nila. Kasi yung commander nila nasa baba. Yung commander nila, pinatay, papatayin. Gusto na nilang isakipin. Jesus, sabihin mo lang, kung sumigaw lang si Jesus ng hell, or kahit ako, siguro kahit yung daliri na lang, Brother Joben, igalaw na lang yung daliri na. Lahat ng angels sa langit, bababa sa earth, wawasakin na yung earth. Pero alam niyo mga kapatid, bakit siya namatay? Sa sobrang sama ng loob niya. Nalungkot yung Panginoon natin, kaya padali siyang namatay sa cross. At ang pinaka-nakakalungkot, He died alone. Para sa inyo at sa aking mga kasalanan, namatay siyang mag-isa. Hanggang sa sumigaw siya na, it is finished. Naganap na. Yung ibig sabihin po, it is finished na naganap na, yung tao ngayon, tayo ngayon, privilege tayo, yung ine-enjoy natin na buhay ngayon, pwede pa natin ituloy sa langit. Amen? Amen. Kung halimbawa, hindi ka naman masyadong nag-enjoy sa buhay mo sa lupa, kasi wala ka namang house and lot. Yung kinikita mo, sakto lang. Yung kasabihan na, isang kahit ka lang, isang tuka. Kung hindi ka man masyadong nag-enjoy sa lupa, the good news, meron kami hintay sa langit. Amen? Meron Diyos na minsan isang araw nagbuwis ng buhay niya para magkaroon ka ng pag-asa. Yung tuko na ito, nagdilim yung langit. Kasi yung Panginoon natin, handang-handa sa mamatay para isagipin tayo sa kasalanan. So mga kapatid, panawagan ko ngayong gabi, nagplano ang Diyos ng isang escape sa kamatayan. Para tayo, kayo at ako, makatakas tayo dun sa sumpa ng kasalanan. Yung kamatayan. Although mamamatay pa rin tayo, pero yung topic ko kagabi, bagamat mamatay tayo, merong buhay na walang hanggan. Kung magtatapat tayo, kung tatanggapin natin si Jesus bilang isang personal na tagapagligtas, handa ba kayo? Handa ba kayo makipag-bargain sa Diyos? Lord, sa'yo na lahat. Ibibigay ko sa'yo lahat. Huwag mo lang ako pabayaan. So mga kapatid, ngayong gabi, hindi ko masyadong dinetalye, siguro meron karuntong bukas si Brother Joven na yung detalyado ng sacrifices of Jesus. Pero, ito lang ang tignan natin. Dudurugin yung puso natin. Yung mga ginagawa natin na malayo sa kalooban ng Diyos, ang problema pala talaga natin kasi separated tayo sa Diyos. Sa mga plano natin, hindi kasama yung Panginoon. Kapag laki ko, gusto ko maging nurse. Kapag laki gusto ko maging doktor. Kapag laki ko, gusto ko maging engineer. Yung isa, simple na gusto niya. Kapag laki ko, gusto ko maging kapwa. Simple na yung gusto niya maging kapwa. Sa yung tutulungan. Meron mga ganun, mga patugan. Ayaw magtrabaho.
Graduate ka na, no? Pagka-graduate, tambay na. Meron lang degree, pero tambay. So yung Diyos po, kung paano niya pinagplanuhan ang kaligtasan natin. Mga kapatid, pagplanuhan ko rin naman kaligtas. Pagplanuhan din natin yung Diyos gusto na iligtas tayo eh. Gusto na. Ano yung pinaka-gusto ko sa sinabi ni Jesus? Babasahin ko lang. Last na po ito. Bago po natin awitin yung closing song natin. Sabi po ng John, chapter 14, paborito ko pong talata ito. Hindi ko na babasahin lahat. Sabi ng John chapter 14, verse 3. Sabi na dito, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, ang gusto pala ng Diyos. Di ba pag may mahal ka sa buhay, gusto mo lagi mo kasama? Ano yung asawa ko ngayon ko lang nakasama? Hi, wife. Gusto mo lagi siya kasama, bibila ko dito sa Divisoria. Hindi, samahan mo ako, punta ko dito sa Galitan. Ay, bibila, mga tubo. Bubuhatin natin pa uwi. Di ba pag may mahal ka, gusto mo lagi siya kasama? Ganon tayo kamahal ng Diyos, mga kapatid. Gusto niya kung nasan siya, doon tayo, amen? Amen. Yun po yung gusto ng Panginoon. Sabi ng John chapter 14, verse 3, kung nasan ako, kayo din naman ay dumoon. Magandang